Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos. Kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala, kaya't pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak, at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita namin, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako. 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro, at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay ipinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay. Lagyan ninyo ng pagitan ng bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mong, ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo ring, kasunod na ninyo ko. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo, at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya ay kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraay patatawarin siya ni Esau kung sila'y magtagpo dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regalong ito'y nauna sa kanya. Nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita pipitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao
at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binaspasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos. Kayon ba'y buhay pa rin ako? At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat ng araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob.